kayo, kayo na makinig sa banal na salita, kaya Brother Lauro Butuso ng walang bawas, walang dagdaga, walang pagkapilipit, at walang sariling pinapaliwanan. Sa araw na ito, itong pag-usapan patungkol sa awit sayaw. No? Kasi yung iba ayaw ayaw ng sayawan. Kaya ano ba talaga? No? May sayawan ba talaga o wala? So, ating pong pag-aaralan. Kasi yung sa iba, sabihin nila kung ano man yung sagot, no? Kaya ating alamin. No? Kasi yung iba naman sabihin nila, wala na yan sa New Testament. Yun ang sabi, Old Testament yan, kay King David. Kaya ating alamin kung nandun ba talaga sa New Testament o wala. Ano ba talaga? Yan. Ano ba talaga ang mga aral patungkol dito? Ayan. Kung may awit at sayaw. No? Kaya yung iba, sabi nila, wala na sa New Testament. Kaya ating alamin. Ayan. Tayo magbasa sa Colossus 3:16. Colossus 3:16. Manahanan na nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo. Ayon sa buong karunungan, kayo'y mangagturuan manahanan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo. Ayon sa buong karunungan, kayo'y mangagturuan. Yan. Ang sabi rito, manahanan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo. Ayon sa buong karunungan, kayo'y mangagturuan at mangagpalalahanan sa isa't isa. Yan. Tayo'y mangagturuan at mangagpalalahanan sa isa't isa. Sa pamamagitan, saan? Sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awit. Yun pala, no? Mga turuan tayo at mga palalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awit. Doon tayo magpalalahanan. No? Kaya may kunti, punta tayo doon. Doon tayo mag-aral. Ayan. Kaya ang sabi rito, at mga awit na ukol sa Espiritu, na magsiawit kayo may biyaya sa inyong puso sa Diyos. Kaya ang sabi dito, manahanan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo. Ayon sa buong karunungan, kayo'y magturuan at mangagpalalahanan sa isa't isa. Yan, palalahanan, magpalalahanan tayo sa isa't isa. No, mangagturuan at magpalalahanan ang isa't isa sa pamamagitan ng ano? Ng mga salmo, sa psalm at saka sa mga awit. Yan. Punta tayo doon. No? Punta tayo doon. Kaya doon tayo magpalalahanan. Ayan. Kung mayroon doon mga pagsayawan. Yan. No? New Testament to Kaya magturuan tayo, no? At magpalalahanan sa isa't isa. No? Dito sa awit. Ayan. Tingnan natin yung sa awit. Kung mayroon ditong sa awit 150. Yan. 150 verse 1 to 6. Purihin ninyo ang Panginoon, purihin ninyo ang Diyos sa kanyang santuaryo. Yan. Sa santuaryo to, no? Sa santuaryo to. Dito tayo kasi magpalalahanan sa isa't isa. Yan. Sabi niya, purihin ninyo ang Diyos sa kanyang santuaryo. Paano natin purihin ang Diyos sa kanyang santuaryo? Purihin niyo siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin niyo siya dahil sa kanyang mga kapangyarihang gawa. Purihin niyo siya ayon sa kanyang marilag na kadakilaan. Purihin niyo siya ng tunog ng pakakak. Yan, iba kasi naingayan din no? Pakakak. Purihin niyo siya ng salteryo at alpa. Yan. Purihin niyo siya ng pandirita at sayaw. Yan. Dapat pandirita pa, maingay, no? At sayaw. May sayaw. Purihin niyo siya ng mga panugtog na kawan at ng flauta. Yan.
No? Maingay, no? Purihin niyo siya ng mga matunog na simbalo. Purihin niyo siya sa pinakamatunog na simbalo. Hindi na kayo sabi niyo sa 5, no? Purihin niyo siya ng mga matunog. Yan, matunog pa lang sinabi, ano, na sa 5, no? Matunog na simbalo. Inulit. Purihin niyo siya sa pinakamatunog na mga simbalo. Purihin ng bawat bagay na may hininga ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon. Ayan. Kaya may sayaw eh. Na? May sayaw at may pakaka. May salteryo at alpa. May pandirita at sayaw. Purihin nyo ng mga panugtog na kawad at ng flauta. Purihin nyo matunog na simbalo. Purihin ninyo siya ng pinakamatunog na mga simbalo. Ayan, may sayaw. Ayan. Kaya, sabi ng iba, wala sa New Testament, no? Kaya, nandoon, no? Nandoon na. Kaya tayo nag-aaralan at tayo magpalalahanan, no? Magturuan sa Salmo. Kaya dito tayo ngayon sa Salmo. Mabasa din tayo sa Awit 149 verse 3. Ayan. Purihin nila ang kanyang pangalan sa sayaw. Magsiawit sila ng mga pagpuri sa kanya na may pandirita at alpa. Yan. Kaya hindi lang Old Testament eh, yung sayaw. Kaya tingnan natin nyo sa sikan na Samuel. Sabi niya Old Testament yun eh. Sige lang, no? Sandali lang, brother. Yan. Sandali lang, wait lang muna. Sa 2 Samuel, verse 6, 14 to 16. At nagsayaw si David ng kanyang buong lakas sa harap ng Panginoon. At si David ay nabibigkisan ng isang ipod sa lino. Sa gayoy, iniahon ni David at ng buong sambahayan ng Israel ang kaba ng Panginoon na may hiyawan at may tunog ng pakakaka. At nagkagayon, sa pagpapasok ng kaba ng Panginoon sa bayan ni David, na si Milka na anak ni Saul ay tumitingin sa dungawan at nakita na ang haring si David ay naglulukso at nagsasayaw sa harap ng Panginoon at kanyang niwalan ng kabuluhan siya sa kanyang puso. Ayun. Paano sumayaw si David? At nakita niya si David ay naglulukso at nagsasayaw sa harap ng Panginoon. Baka may sabihin mo, Old Testament, no? Basta sa New Testament. Sa Acts chapter 3 verse 8. Hindi naman ito sinaway ni Jesus eh. Yan. Sa sobrang galak niya. Ayan. Sa Acts chapter 3 verse 8. At paglukso, siya'y tumayo at nagpasimulang lumakad at pumasok na kasama nila sa templo at lumalakad at lumulukso at nagpupuri sa Diyos. Yan. Parang lumalakad ba? Parang nakaganon-ganon ba? Yan. Nagtatadyak-tadyak. Yan. Lumulukso. Yan. Kaya, at pumapasok na kasama nila sa templo at na lumalakad at lumulukso at nagpupuri sa Diyos. Yan. At nakita ng buong bayan, siya'y lumalakad at nagpupuri sa Diyos. Hindi siya sinaway ni Jesus eh. Yan, ha? Kaya, gano'n, no? May sayawan. Yan. Hindi naman sayawan ang katulad sa disco eh. Ayan, disco. Yan, disconnected to Lord. Yan, hindi naman gano'n eh. Yan. Kaya, may kaayusan din yung pagsayaw. Basta may sayaw, no? Na yung sabi dito, ang buong bayan siya'y lumalakad at nagpupuri sa Diyos. Yan, sumasayaw sa sobrang galak niya.
Yan, dahil pinagaling siya ng Panginoon. Kaya mayroon yun eh. Kaya, hindi naman yung katulad sa disco na disconnected ka kay Lord. At saka yung mga kanta, patungkol naman yun sa Panginoon, no? Kasi sabi sa Ecclesiastes 7:5, maigi ang saway ng pantas kaysa awit ng mangmang. Ayan. Sample, yun. Sabi niya, gumuho man ang mundo, ikaw at ako parin. Baka may lindol ng intensity 7 eh. Hindi mo na maano kung ano yung itsura ng kanta na yan. No? Gumuho pa kaya ang mundo? Yan, hindi mo alam yan. No? Kaya sabi rin, maigi ang saway ng pantas kaysa awit ng mangmang. Ayan. Kaya, ang sabi nga, no, kayo iba naman ayaw nung magsigaw eh. No? No? Ayaw mo sinaingayan daw. No? Sulim sila. Ang sabi. May mabasa naman tayo dito sa Salyok, no? Salyok chapter 19, verse 39 and 40. At ilan sa mga Pariseo na mula sa karamihan ay nangagsabi sa kanya, Guro, sawayin mo ang iyong mga alagad. At sumagot siya at nagsabi, sinasabi ko sa inyo, na kung hindi mangagsiimik ang mga ito, ang mga batoy sisigaw. Yan, no? Kaya pinapatahimik ng mga Hudyo. No? Kaya ang sabi ni Kristo, kung magsitahimik sila, ang mga bato ay sisigaw. Tingnan natin sa English, no? Tingnan natin sa English. Salyok chapter 19, no? Salyok chapter 19, verse 39 and 40. And some of the Pharisees from among the multitude said unto him, Master, rebuke thy disciples. And he answered and said unto them, I tell you that if this should hold their peace, the stones would immediately cry out. Yan, Kaya kung magsitahimik sila, no, ayaw nila magpuri sa Panginoon na, we declare, shout, we declare the victory. Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Yan, sumisigaw. I-declare mo yung victory. Yan. Kaya, pag halimbawa ay magsitahimik, no? Yan, nandun yung paglindol. Yan, pag naglindol, maririnig mo. Halimbawa, nandiyan ka sa 4th floor, naglindol. Kaya maingay yung mga bato. Yan. Kasi wala nang may sumisigaw sa Panginoon na nagpupuri, nagpapasalamat. Pag mabubutok ang vulkan, ayun, yung mga bato na papakinggan mo. Ayun, boom. Ayan. Ay, ang sabi ng Panginoon sa Luke 19:40, ayan, if they should hold their peace, the stones would immediately cry out. Yan, Kaya pasalamatan natin ng Panginoon, na tayo nag-aral na ating maalaman na may awit sayaw talaga. No? Ang sabi ng mga Hudyo na patahimikin, huwag masigawin, nagpupuri sila sa Panginoon Praise the Lord! Hallelujah! We declare the victory! Thank you, Lord! Yan, sumisigaw. Kaya pinapatahimik. Yan, ang sabi ni Kristo, kung tatahimik sila, ang bato ay immediately cry out. Yan, thank you, Lord. Salamat sa Panginoon. Salamat sa Panginoon at ating nakatapos naman sa pagdinig ng salita ng Panginoon. But it turns to Jesus Christ, the Lord of all and Sabi. God bless everyone. God bless Philippines. Always smile and always remember, Jesus loves us.